Ay kabatangs, long time no si ane. Are ay di nakakauwi ko laang. Galing trabaho, Sabado, pero may pasok kami overtime. So, first things first, hugas muna ng kamay syempre at bago magluto. At para yung mga bacteria ay di magsiilayasan naman din sa kamay. Baka sumama sa pagkain. Meron akong tilapia. Are ay frozen tilapia na bibili. Din sa Philippine store, tapos may baby hipon, and dahil mahilig tayo sa maanghang sili, syempre lagi yang meron sibuyas, kamatis. Dahil mahal ang kamatis ay tama ng isang peraso. Merong itlog na pula. Ayan, biyakin. Tapos diba kaganda ng itlog na pula. Sa Philippine store din yan, nabibili din ay pag minsan ako'y nagawa lang ng itlog na pula. At syempre pag ba naman galing Philippine store ay di medyo may kamahalan, ay paggagawa lang ay di may mura-mura, itlog lang ang bibili tsaka asin. Ngayon wala akong itlog, gagawa pala ay di gagayatin mga yung mga sangkap. Nakasanayan ko na tinatanggal aring ewan ko sa inyo ba, kayo ba, paano ba kayo magluto ng kamatis? Ako kahit naman anong lutuin ko ay tinatanggal aring buto ng kamatis nga sadya. Basta gayatin lang aring mga sangkap. Ari try nyo ari sa tilapia, ari masarap. Aring recipe ari ay natutunan ko lang din naman doon sa tita ni Gio. Simula nung natikman ko ari doon, gusto ko na rin laging ulam. Lagi ako nagpapaluto na rin kay ate. Si ate Oyang. Ayun, tapos lalo nung ako'y buntis, ako'y nadami lang ang kain ng ari lang ang ulam. Di yun nga, at gawa nga nung ako'y buntis kay G yung pogi, ay sa sobrang pagkapihikan ko baga naman noon sa pagkain, ay ari lang ang gusto kong ulam. Basta ari masarap, promise, hindi kayo magsisisi pag ari ginawa nyo din. Try nyo rin. Pag nagahit nyo na yung mga sangkap, ay di ilagay nyo lang dun sa mangkok. Pag sama-samahin lang, ako'y gusto ko lagi ay maanghang. Masarap din ay yung may siling green. Di ba naman walang siling green. May siling green ay yung pagkaliliit. Wala naman yung kaanghang-hanghang. Kaya pula rin aking inilagay. Tapos aring tilapia ay sa likod nyo biyakin para medyo malalim-lalim baga yung hiwa. Para yung buong katawan niya ba ay mahiwa. At yun ay yung ginayat kaninang sangkap ay ilalaman din. Gayon, tingnan mo. Di ba lahat biyak na biyak. Okay, kitang-kita ang buong katawan. Ako meron din cheese din ari isasama din naman doon sa mga ginayat kanina. Masarap ari kapag may cheese. Kung hindi ka naman mahilig sa cheese, di wag mong lagyan. Ikaw bahala. Hindi naman niya magrereklamo kung anong ipaglalagay mo diyan ay ari. Gusto ko lang din isadya ay may cheese. Favorite ko ba naman ang cheese? Tapos lagyan nyo lang ng mga pampalasa, asin, paminta. Asin din ang tilapia ng magkalasa naman. Ihahalo lang dyan ang cheese. Nilagyan ko rin yan ng hipon nga pala. Hindi ko pala nasabi kanina. Pero meron naman sa video, diba? Nakita nyo naman may hipong, yung baby hipon nilagay ko. Sinama ko lang. Pag nagayat-gayat na, ilagay nyo lang din sa tiyan ng tilapia nang siya'y mabusog. Kapasarap na rin. Nai-imagine ko pala ngayon ako naglalaway na tapos habang nilalagyan ko nga aring laman ng tiyan ng isda, di nagpainit na rin ako ng kawali, ng maka-adjust na. Ako kanina pang pagkagutom ako hindi pa nakain. Baka kung ari lang aring ngat-ngatin ng hilaw nangat-ngat ko na. Ayan, siksikin nyo lang na siksikin yung isda. Lahat ng inyong nagayat ay ipaglalagay nyo na ipaglalagay. Iyan naman kahit sumabog maluto nyo rin naman. Para hindi ba siya masayang. Ilagay nyo lang ilagay hanggang siya magkasya. Siksiki pa. Ang sumuot doon. Tulak-tulakan ng kaunti. Punuin nyo lang. Ayan, tiyan. Hindi naman niya magre-reklamo isda na siya busog na iyaan nyo na siya mabusog at nang mamaya ako naman ang mabusog na. Tas pagkainit ng kawali di painitan na rin ng mantika. Pagkatapos aring isda ay prituhin. Antayin lang aring malutong garni. Masarap nga are. Lagi ba namang ihaw di na iba naman.
Prituhin naman ang garni. Oh, pagkaluto. Hindi ko na nabidyohan. Sadyang ako baga na may pagkagutom na ay. Ay, see, ako'y kakain na muna ha. Taglit laang.